Hindi lahat ng kasunduan ay tungkol sa negosyo. May mga kasunduan na pinipilit ng kapalaran, kasunduan ng puso, dangal at sakripisyo. Si Eleanor Gomez, isang simpleng dalaga na walang-wala, handang ibigay ang lahat alang-alang sa kanyang inang may sakit. At si Giovanni Sebastian, isang makapangyarihang CEO na kilala sa kanyang malamig at walang pusong pagkatao. Sa kanilang pagkikita, mabubuo ang isang kasunduan na magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Ating tunghayan ang kwentong A Deal That Changed Everything. Mainit at masikip ang loob ng maliit na ospital sa bayan. Nakatulala si Eleanor Gomez sa hawak niyang resibo. Higit 50,000 ang kailangan sa susunod na araw para sa operasyon ng kanyang ina. Sa isang cashier na halos hindi na siya matingnan, mahina ang boses na sinambit niya. Wala ba talagang ibang paraan? Kahit installment po? Umiling ang babae sa harapan niya. Pasensya na miss. Kung walang down payment, hindi makakapag-umpisa ng operasyon ng nanay mo. Pwede kang maghanap ng donor o mag-loan para sa kanya. Ganun talaga ang policy dito sa ospital. Kahit gusto man kitang tulungan, hindi ko magagawa at wala rin akong kakayahan. Nanghina ang tuhod ni Eleanor. 2 trabaho na pinasok niya, waitress sa gabi at tindera sa umaga. Pero hindi pa rin sapat, ang mga pata niya ay nagbumugto sa puwit at pagtiyak. Naramdaman niyang biglang bumigat ang mundo. Paano kung wala na si Mama? Sa gilid ng corridor, isang lalaki na naka-black suit ang nakamasi. Matangkat, may presensyang nakaka-intimidate at halatang may kaya. Niliwan siya ng kasama nitong babae na tila sekretarya nito. Sir, mukhang siya ang sinasabi ng social worker. Yung anak ng pasyente sa ICU. Lumapit ang lalaki. Malamig ang mga mata. Parang hindi sanay, ngumiti. Ikaw ba si Eleanor Gomez? Nagkulat siya. Napaatras ng bahagya. Oo po, bakit po? Sino po sila? Inilahad ng babae ang business card. Siya si Giovanni Sebastian, isang CEO ng Sebastian's Holding. Napasinghap si Eleanor. Kilala ang pangalan yon, mayamang negosyante kilalang ruthless sa business world. Pero bakit siya nandito? Yun lagi ang naging tanong sa isipan ni Eleanor. Daratsang sabi ni Giovanni, nalaman kong kailangan mo ng pera para sa operasyon ng iyong ina. Bumigat lalo ang dibdib ni Eleanor. Pero bakit niyo po alam? Wala kang dapat ikatakot. May koneksyon ako dito sa ospital. Tanong ko lang, gaano ka kagusto na mailigtas ang nanay mo? Napalunok siya. Kagawin ko ang lahat kahit ano. Nagtakpo ang kanilang mga mata. Parang kinikilatis siya ng lalaking mula ulo hanggang paa. At hindi yon ordinaryong tingin. May halong pag-aari, may halong panghuhusga. Kung ganon, malamig na sambit ni Giovanni. May kapalit ang tulong ko. Nanginig ang kamay ni Eleanor. Anong kapalit? Dumapit siya ng kaunti, halos maramdaman ni Eleanor ang amoy ng kanyang mamahaling tabango. Mababa at mabigat ang boses na bumulong. Ikaw mismo ang kapalit. Ang tangal mo, ang kalayaan mo. Mula ngayon, magiging akin ka. Nanlaki ang mata ni Eleanor. Ano? Hindi nga pwedeng. Walang libre sa mundo, Miss Gomez. Putong ni Giovanni. Kung hindi ka papayag, malamang hindi aabot ang inam mo or ang iyong ina sa operasyon. Simple lang ang tanong, gaano ka kahanda para iligtas siya?
Nanginig ang labi ni Eleanor. Gusto niyang sumigaw ng walang kayong karapatan. Pero ang imahe na kanyang ina, nakahiga, mahina at halos mawalan ng hininga, ay parang tali na humihigpit sa kanyang deeg. Kung papayag ako, bulong niya halos hindi marinig. Siguradong matutulungan niyo si Mama. Tama ba? Ngumiti si Giovanni. Hindi ngiti ng kasiyahan kundi ng panalo. Sigurado. May pera ako. May kapangyarihan ako. Walang bagay na hindi ko kayang ayusin. Umagos ang luha ni Eleanor. Mahigpit niyang pinikit ang mga bata niya. Ito na pa talagang tanging paraan? Tahimik siyang tumango. Oo, papayag ako. Parang musika iyon sa tenga ni Giovanni. Nilingon niya ang sekretarya. Ayusin ang lahat ng mga papeles. Dalhin siya sa opisina bukas ng alas 8 ng gabi. Siguraduhin mong pumirma siya ng kontrata. Umalis si Giovanni na para pang wala lang. Iniwan si Eleanor na nanginginig, hawak ang sariling braso na parang gusto niyang yakapin ang sarili mula sa hiya at takot. Eleanor Gomez, anong pinasok mo? Bulong niya sa sarili. Pero sa likod ng lahat, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ang maamo at mahina ng boses ng kanyang ina. Anak, kahit anong mangyari, huwag kang susuko, anak. At iyon ang naging sagot niya. Hindi siya susuko. Kahit kapalit ay ang sarili niya. Kalayaan. Malamig ang simoy ng hangin nang dumating si Eleanor sa Sebastian Holdings. Nakatayo siya sa harap ng higanting gusali, nakasuot ng lumang bestida na pinili niyang disente pero halatang mumurahin lang. Sa dami ng taong nagmamadali papasok at palabas, ramdam niyang hindi siya nababagay sa lugar na yon. Para kay Mama, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang pendant na bigay nito. Pagpasok niya sa lobby, sinulubong siya ng receptionist na agad siyang ipinadala sa pinakamataas na palapag. Habang umaakyat ang elevator, parang kasabay ring umaakyat ang kaba niya sa dibdib niya. Pagbukas ng pintuan, naroon na si Giovanni Sebastian. Nakaupo sa isang mamahaling leather chair, nakapamewang, malamig ang mga mata habang pinabasa ang ilang dokumento. Sa gilid nakatayo ang sekretarya na nakahanda na ang isang makapal na folder. Miss Gomez, walang emosyon niyang bati. Maupo ka. Umupo si Eleanor, mahigpit na nakahawak sa bag na parabang iyon na lang ang kalasad niya. Binitawan ni Giovanni ang hawak niyang papel at tumitig ng diretsyo sa kanya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Narito ka dahil pumayag ka makapagkasunduan sa akin. Tama ba? Mahina siyang tumango. Opo. Inilapit ng sekretarya ang folder. Binuksan iyon ni Giovanni at inilapit sa kanya. Ito ang kontrata. Basahin mo. Pero kahit hindi mo basahin, alam mo na ang nilalaman niyan. 1 taon kang magiging akin sa lahat ng paraan. Kapalit nito, sasabutin ko lahat ng gastusin ng iyong ina. Pati na ang pag-aalaga pagkatapos ng operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Eleanor. 1 taon? Hindi niya inakalang ganoon katagal. Kung ayaw mo, dagdag ni Giovanni, pwede kang umalis ngayon din. Pero ibig sabihin nun, wala na akong gagawin para sa nanay mo. Mamili ka, Miss Gomez. Kalayaan mo kung buhay ng iyong ina. Parang dinudurog ang puso ni Eleanor. Pinahid niya ang luhang kusa ng dumaloy. Bakit ako? Bakit kailangan ako pa? Napangiti si Giovanni. Malamig at mapanganib.
Dahil wala kang laban. Dahil alam kong gagawin mo ang lahat para sa nanay mo. At dahil kailangan kong may makasama na walang ibang habol kundi ang makaligtas. Nag-init ang pisngi ni Eleanor sa halong galit at hiya. Hindi ako laruan, Mr. Sebastian. Bahagyang tumawa si Giovanni, mababa at mapanghamon. Laruan? Hindi. Pag-aari. At kung papayag ka, sa akin ka lang. Walang iba. Nagtaas ang kamay si Eleanor. Nanginginig habang kinuha ang ballpen. Tumitig siya kay Giovanni diretso sa malamig niyang mga mata. Kinagawa ko lang to para kay mama. Tandaan mo yan. Sa isang iglap, pinirmahan niya ang kontrata. At kasabay nun, parang narinig niya ang pagkabasag ng isang bahagi ng kanyang kalayaan. Tahimik na pinagdikit ni Giovanni ang mga palad, parang isang negosyanteng muling nagwagi. Simula ngayon, Eleanor Gomez, ikaw ay pag-aari ko. Tumayo siya at lumapit hawak ang baba ni Eleanor. Pinatitig siya ng diretsyo. Tandaan mo, walang luha, walang reklamo. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kiniyom ni Eleanor ang kamay niya. Pilit na pinatatag ang boses. Hindi mo ako mababasag. Kahit hawak mo ang katawan ko, hindi mo hawak ang puso ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Giovanni. Isang iglap na parang nasaling siya ng katapangan ng babae. Ngunit agad din niyong nawala. Let's see. Malamig niyang sagot. Mamayang gabi ipapadala kita sa mansyon. Doon natin sisimulan ang kasunduan. Pag-alis ni Eleanor sa opisina, nanghina ang mga tuhod niya. Gusto niyang sumuka, gusto niyang umiyak. Pero pinilit niyang lumakad ng tuwid. Para kay mama. Para tas sa'yo, mama. Habang si Giovanni naman naiwan sa opisina. Hawak ang kontratang may lagda ni Eleanor. Sa unang pagkakataon, matapos ng matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang kuryente. Hindi lang dahil sa tagumpay ng isang deal, kundi dahil sa babaeng puong tapang na puberma rito. At sa ilalim ng malamig niya, anyo, may lihim na bumulong sa kanya. Ito ang simulaan ng lahat at hindi nagpabalik sa dati ang buhay ni Giovanni Sebastian. Tahimik ang loob ng malawak na mansyon ni Giovanni Sebastian. Ang siyanding years ay kumikislap, ngunit malamig ang pakiramdam sa bawat sulok. Parang palasyo na walang init ng tahanan. Nasa gitna ng sala si Eleanor, nakatayo hawak pa ang bag na tila gusto niyang panghawakan ng mahigpit para huwag siyang mabuwat. Bakit ka nakatayo dyan? Upo ka. Malamig na utos ni Giovanni habang nakaupo sa isang leather couch hawak ang baso ng alak. Ang titig niya ay parang utos na walang puwang para kontrahin. Naglakad si Eleanor ng dahan-dahan at naupo sa tapat niya. Hindi niya maalis ang kabang ngunit pinilit niyang tuwidin ang likod at ipakita na hindi siya basta-basta matitinag. Hindi ka ba natatakot? Tanong bigla ni Giovanni. Pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Napakunot ang noon ni Eleanor. Bakit ka matatakot? Mahina ngunit matatag niyang sagot. Umangat ang isang kilay ni Giovanni. Dahil hawak ko ngayon ang kinabukasan mo. Sa isang pirma, pwede kang mawala ng dignidad. Sa isang salita ko, pwede kang mawala ng karapatan. Hindi ba takot dapat ang nararamdaman mo? Tumitig si Eleanor sa kanya. Maraing pinipigil ang pag-ikot ng luha. Oo, alam ko. Pero mas takot ako mawala ng ina. Kung ito lang ang paraan para mailigtas siya, tatanggapin ko. Kahit pa sabihin mong ibinibenta ko ang sarili ko.
Sa sandaling, natigilan si Giovanni. Sanay siya sa mga babaeng lumalapit sa kanya para sa pera. Sa pangalan sa kapangyarihan, ngunit ngayon, narinig niya ang isang tinig na hindi humihingi para sa sarili, kundi para sa iba. Napanunok siya bahagyang tinakpan ang labi ng baso ng alak. Mga salitang ganyan, mahina lang ang nababanggit. Sa tingin ko sa iyo, Eleanor, may kahinaan ka. Hindi. Mabilis na balik ni Eleanor. Mas mahina ang taong hindi kaya magmahal at magsakripisyo. Ako, handa akong mawala ang lahat. Basta mabuhay lang siya. Napaangat si Giovanni. Tila nag-init ang tugo sa hamon ng dalaga. Lumapit siya at tumayo sa harap ni Eleanor. Tinitigan ito ng malapitan. Ang lalim ng mga mata niya, malamig ngunit may bahid ng sakit na nakatalko. Alam mo ba kung anong hinihingi mo? Isang buhay na kapalit ng tangal mo. Isang kasunduang hindi na mababawi pa. Alam ko, sagot ni Eleanor. Nanginginig ang tinig ngunit buo ang kalooban. Saglit na natahimik si Giovanni. Sa likod ng kanyang malamig na anyo, biglang bumalik ang alaala ng isang babae mula sa kanyang nakaraan. Isang babaeng minsan niyang minahal, ngunit iniwan siya para sa iba. Iniwan siyang sugatan at puno ng galit. Napapikit siya at nang muling dumilat, naroon pa rin si Eleanor. Hindi siya gaya ng mga babaeng naglaro sa kanya. Iba ito, may tapang sa mata at may tibok ng pusong handang lumaban. Kung ganon, barain sabi ni Giovanni, handa kang maging aking sa oras na pirmahan mo ang kasunduang to. Wala nang atrasan pa. Humugot siya ng dokumento mula sa mesa at inilapag iyon sa harap ni Eleanor. Kinuha ni Eleanor ang pluma. Nanginginig ang kamay. Kininang niya si Giovanni at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lalaking hindi ng CEO na walang puso, kundi isang tao ring may sugat na pilit niyang ikinukumpli. Kung ito ang magbabago ng lahat, handa ako. At sa dahan-dahang paglagda ng kanyang pangalan, nagsimula ang kasunduan. Isang deal na hindi lamang magkatari sa kanina sa papel, kundi magbubukas ng pintuan sa lihim at sugat na matagal nang nakatago sa puso ni Giovanni Sebastian. Malaling na ang gabi ngunit gising pa rin si Eleanor. Nakaupo siya sa silid na inihanda para sa kanya sa loob ng mansyon. Malawak barangya ngunit para bang kulungan. Isang silid na wala siyang sariling kalayaan. Tinitigan niya ang kontratang nakalagay sa lamesa. Ang pirma niya ay nandoon na. Isang marka ng sakripisyong hindi na mababawi pa. Napakagat siya ng labi. Pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Para sa iyo to, Mama. Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na inuukit sa puso ang dahilan kung bakit siya narito. Biglang bumakas ang pinto. Dumating si Giovanni, suot pa rin ang kanyang mamahaling suit. Ang mga matay seryoso at malamig. Hindi ka pa natutulog? Tanong niya ngunit ang tono ay parang akusasyon kaysa pag-aalala. Hindi ako makatulog. Sagot ni Eleanor. Hindi inanis ang tingin sa kanya. Paano ka makakatulog kung alam mong ipinagpili mo na ang sarili mo? Wika muli ni Eleanor. Sana rin siya natigilan bago imisin ng mapait si Giovanni. Walang pumilit sa'yo. Ikaw mismo ang pumirma. Kaya huwag mong ipasa sa akin ang bigat ng desisyon mo. Tumayo si Eleanor. Hindi na kayang pigilan ang damdamin. Oo, ako ang pumirma. Pero bakit parang tuwang-tuwa kung makita kong nahihirapan? Ano ba talagang gusto mo, Giovanni Sebastian? Ang katawan ko lang ba?
o gusto mong makita akong tuluyang basira? Nag-iba ang ekspresyon ni Giovanni. Mula sa malamig at walang pakialam, naging seryoso. Galit na parang may tinatamaan sa kaibituran niya. Lumapit siya at tumigil sa ilang pulgada lang ang layo kay Eleanor. Hindi mo ako kilala para husgahan. Madiin niyang sabi, halos naglalagablab ang boses. Wala kang alam sa mga sugat na inyon sa akin mga taong nagkungwaring mahal ko. Hindi umatras si Eleanor. Bagkus, tumitig siya ng diretsyo sa mga mata ni Giovanni. At dahil ba sa sugat mo, kailangan mo na rin sugatan ng iba? Hindi lahat ng babae pareho, Giovanni. Hindi lahat ng lalapit sa iyo ay pera ang kapangyarihan ng habol. Natahimik ang buong silid. Humigpit ang panga ni Giovanni, halatang tinamaan sa sinabi ng dalaga. Ano bang alam mo sa sakit ng pagtatraitor? Pulaslas niya, napalakas ang boses. Yung binigay mo lahat, tiwala, puso, kaluluwa. Pero tinanikuran ka rin sa huli. Saglit na natigilan si Eleanor. Ngayon nang niya narinig ang tinig ni Giovanni na basag, puno ng pait at kirot. At sa likod ng malamig na anyo, nakita niya ang lalakong sugutan, hindi lang ang CEO na walang puso. Lumapit siya ng bahagya. Mas mahinang tinig, ngunit matalim. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Araw-araw, nakikita ko ang mama ko unti-unting nawawala sa akin. Pero kahit gano'n, hindi ko kayang gawing kasalanan ng iba ang sakit ko. Parang may pader na biglang yumanig sa pagitan nila. Si Giovanni, na sana'y magtago sa likod ng galit at kapangyarihan, ay ngayon ay nahaharap sa isang babaeng kayang basagin ng maskara niya. Nag-iwas siya ng tingin, humakbang palayo at nilagok ang alak na dala niya. Huwag mong isipin ng dahil lang sa inang salita mo. Mababago mo ako. Ngunit bakit siya tuluyang makalayo? Nagsalita ulit si Eleanor. Mahina ngunit ramdam hanggang sa kaibaturan niya. Hindi ko kailangan pagkuhin ka, Giovanni. Ang kailangan mo lang ay amining hindi ka bato. Tao ka rin marunong masaktan at magmahal. Napatigil siya at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sagutin. Ang dabing yor ay nagtapos na hindi malinaw kung sino ang nanalo. Ngunit tiyak nagsimula na ang tunay na laban. Laban ng puso, laban ng sugat at laban ng pag-ibig na unti-unting sumusulpot sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at kasunduan. Magdamag na halos walang tulog si Giovanni, nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang city. Hawak ang isang baso ng alak na hindi niya malagop. Sa bawat salitang binitawan ni Eleanor kagabi, parang may tinamaan sa matagal ng saradong bahagi ng kanyang puso. Hindi ako bato. Bulong niya sa hangin, tila kinakausap ang sarili. Samantala, si Eleanor ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit niya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Lumalala ang kondisyon ng kanyang ina at kailan na itong operahan agad. Ang pera mula sa kasunduan ang tanging magliligtas dito, ngunit ang presyo ay siya mismo. Nang bumaba siya, nadatnan niya si Giovanni sa sala. Nakaupo at nila naghihintay sa kanya. Pupunta ako ng ospital. Mahina yung sabi. Kailangan ko nang magamit ang pera. Tumango si Giovanni, ngunit hindi yung basta't tango ng isang negosyante. May bigat, may alinlangan. Ibibigay ko sa iyo kahit hindi mo na ituloy ang kasunduan. Napakunot ang noo ni Eleanor. Anong ibig mong sabihin? Hamugat ng malalim na hininga si Giovanni. Nakita ko kagabi kung gaano ka kahanda para magsakripisyo. At na-realize ko, Eleanor, hindi ko kayang ipilit ang isang bagay na alam kong sisira sa iyo. Hindi ko kayang maging katulad ng mga taon nagwasak din sa akin. Napatitig si Eleanor sa kanya. Hindi makapaniwala. Kung hindi mo itutuloy ang deal,
Bakit mo pa ako kinuha? Bakit mo pa ako ginapos sa kasunduan? Matagal bago siya sumagot. Tumitig siya sa mga mata ng dalaga. Ngayon ay hindi na malamig kundi puno ng pagod at katotohanan. Dahil takot akong magmahal. Takot akong masaktan ulit. Ginamit ko ang deal na ito para patunayan sa sarili ko na kontrolado ko ang lahat. Pero sa'yo ko naintindihan. Hindi lahat ng babae manlalaro. Hindi lahat. Iiwan ka. Hindi napigilan ni Eleanor ang pagturo ng kanyang luha. Tsugahan lumapit siya at sa unang pagkahataon, hinawakan niya ang kamay ng babae. Hindi bilang kabayaran kundi bilang isang tao na humihingi ng tiwala. Wala ng til. Ano niya marain ngunit malumanay. Ang tanging kasunduan na lang na gusto ko ay ang kasunduan ng dalawang pusong marunong magmahal at magpatawad. Niyakap siya ni Eleanor. Mahigpit tila lahat ng sakit at takot ay natulong sa yakap na yon. At sa gitna ng katahimikan, doon nila naramdaman na ang kasunduan na minsang nagmula sa sakripisyo ay nauwi sa isang bagay na mas mahalaga kaysa pera. Pag-ibig na totoo. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay ang operasyon ng ina ni Eleanor. Nagsimula silang bagong buhay, hindi bilang dalaga at CEO, na pinagbuklod ng kontrata, kundi bilang dalawang tao na nagdesisyong magmahal ng walang kondisyon. Ang aral ng kwento ay ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mabibili ng pera o kontrata. Ang sakripisyo ay maaaring magdala ng sakit, ngunit kapag ito'y nagsugat sa pagmamahal, nagbubunga ito ng pag-asa at pagbabago. Sa huli, hindi kapangyarihan o kayamanan ang magpapatibok ng puso, kundi ang katapatan at tapang na magmahal. Maraming salamat mga Euphoria TV sa inyong pakikinig. Sana patuloy ninyong suportahan at abangan ang mga susunod pang kwento na magbibigay sa inyong puso, hiwaga at pagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.